Ang programa pong ito ay tawagin ko pong opinion nyo, opinion ko, opinion ko, opinion o opinion nyo rin. Tayo po ay nagmamasid sa ating kapaligiran, sa mga nangyayari sa atin, especially medyo yung kaguluhan sa Davao sa kay OJC ni Pastor Quiboloy. So any topic po pag-usapan dito sa opinion ko, opinion nyo, or opinion nyo, opinion ko. Ito po yung naisip kong title sa programang ito dito po sa Danilo Dizon TV. Sana po ay mapadalas ako nakapagsalita, makapagbigay ng opinion, at samahan nyo po ako sa magitan ng paglagay ng sarili nyong opinion o comment sa baba nitong video. Maraming salamat po. God bless. Tindang pagpasok nila sa basement o ang tawag nila bunker o tunnel, underground, na napakalawak daw kung bakit hindi na mapadakitin si Pastor Quiboloy ay dahil sa malawak daw. Nagiging problema nila yung mga sikretong mga pasukan, labasan, mga secret door di umano, at napasok nga nila at wala namang hindi naman nakita si Pastor at kundi yung mga kabataan na may mga nag-iisip na yun yung mga ginagawa ni Pastor, na wala pa tayong pruweba, at sana ay madala nila sa medical legal para i-examine at malaman natin kung yung mga bata nila ay ginagalaw ni Pastor Quiboloy, para mawala yung duda. Sa ngayon ay pinaghanap pa rin si Pastor Quiboloy ng mga kapulisan. Noon ay ilan lang ang mga kapulis na naghahanap, nagkaroon pa ng mga kasakitan hanggang sa nagpadala nga ng 3,000 pulis. Wala rin, hindi rin nakita. So ano na, 3,000 na yan. Sa palagay niyo po ba ay nandiyan ba nagtatago si Pastor Quiboloy sa kanyang katedral? Hindi ba siya matalino mag-isip na siya'y aarestuhin, ang address ay sa lugar niyan, at hindi siya tatantanan at hindi siya makakalabas? Sa palagay niyo po ba si Quiboloy diyan talaga magtatago na hindi siya makakalabas, na parang nakabilanggo, at wala siguro siyang kalayaan? Hindi na rin naman siya makapag-preaching. So kayo po, ano sa palagay niyo? Kasi sa mga kung tatanungin niyo, wala ho dyan si Pastor Quiboloy, kasi expected niya na uli siya, na dyan yung pag-iinitan yung lugar na yan. Po tayo lumabas. Lumapag po sila ang C-130, lulan po nitong mga nasabing individual, at nakakating po sila dito sa Villamor na around 8:30 ng gabi, at nakakating po tayo dito sa custodial facility na mga around 9:10 ng gabi po. Sa ngayon po ay nag-undergo po sila ng booking process, kasama na po dyan yung fingerprint at mugshot, at natapos na rin po yung physical and medical examination. At nangyari po itong pangyayari po na ito dahil kanina pong mga bandang 1:30 po ng hapon ay nagkaroon po ng negosasyon para po sa mapayapa po nilang pagsuko, dahil binigyan po natin sila ng ultimatum ng within 24 hours po ay kailangan po nilang sumuko, at nagkaroon po ng negotiation. So ito po ay joint efforts po ng PNP and AFP. Nagbigay po ang PNP po
ng ultimatum po na sumuko po sila, otherwise po ay papasukin na po natin yung isang particular building na hindi po tayo pinapayagan pong pumasok. So nagkaroon po ng negotiation ang PNP na kinatawan po ng intelligence group at ISAP. Pinagtulungan po ito that led to the peaceful surrender po ni na Pastor Kibuloy at apat pa, at nagpapasalamat po tayo doon sa naging mapayapa pong at least nitong proseso po na ito. Ma'am, saan in particular sila ma'am nagtago? I don't have at liberty to reveal that. Ang importante po sa ngayon ay nasa kustodiya po ng PNP po ito, at ang mangyayari po niyan ay bukas po inaasahan po natin na i-return po yung mga warrants of arrest doon po sa mga issuing courts, particularly dyan po sa Quezon City kung saan nailipat na po yung mga kasong na isampa po natin sa Davao at doon naman po sa RTC 159 po. Ma'am,